What's up, what's up? EJ Power Rides here. Sa araw na to ay hindi tungkol sa akin tong video na to, kundi tungkol sa kanya. Dahil pupunta kami ngayon sa aming meet-up point para bumili ng isang Dominar, yung Bajaj 400. Expressway legal na rin yun dito sa atin sa Pilipinas. At kumbaga big bike na pangmasa, no? Pero maaasahan. Ba, ayos ah. Meron pang sticker natin yung motor dito ah. Shoutout dito sa may-ari ng Aerox na to. At ganda ng Aerox nyo, may top box pa. Mukhang madalas to mag long ride. So, ito yung nakita nating Aerox na may sticker natin. Hanap pa tayo dito. Bah! Meron pa dito, isa pa, EJ Power Rides. Ayos ah, anong motor to? Mio Gear S. Ito pa, isa pa oh. Shoutout din sa may-ari nitong Aerox na ito. Salamat sa pagpapairam. Dadali na rin natin sa NLEX, no, para makita natin kung ano ba ang performance ng yung nabili nga pala naming Dominar para kay Ivan is ito. Version 2 na siya na UG. Ang problema lang, medyo madumi nung nabili namin. Ayan o, medyo madumi. Hindi nalinis nung seller. But upon checking, mukhang okay naman. Hanap lang tayo ng pwedeng paglagyan nito. Kagandahan lang din sa kanya, nakuha na natin siya ng nakakatbilit na rin siya na pipe. Yan, gwapong gwapo. Medyo merong ano lang dito, pero madali na yan eh. So samahan nyo ako sa kay Ivan. Oo, ganda. And wala lang siyang gas, 400. Pero papagasan natin siya ngayon. Aftermarket na rin to. Wala raw available. So hanap tayo ng ibang gasoline station. Let's go guys. So parang medyo malambot yung gulong niya. Ewan ko kung ganito talaga ang handling ng Dominar, no? Pero mababa siya. So maganda rin ang shifting niya, no? Alam ko naka sleeper clutch na to eh. Nakalimutan ko pang magdala ng gloves. Huwag kayong gagaya sa akin ah. At least naka-riding gears tayo na. Pero yung gloves nakalimutan ko. Okay naman ang hatak niya. Okay din naman ang kanyang shifting. Mukhang wala naman tayo magiging problema rito. Ba't kaya nagkakaubusan ng premium? Medyo feeling ko malambot yung gulong sa harap. Kasi nahihirapan akong, ewan ko kung ganito lang talaga siya, no? Pero parang mahirap siyang i-flick. So pagka nagpagas tayo, titignan natin kung merong pahanginan dun, ano? Papahanginan na rin natin ng dun sa recommended niyang tire pressure. Dahil mahirap pagka ganito eh.
Yun din ang experience ko sa lahat ng second hand na nabili kong motor or third hand. Madalas talaga malambot yung gulong, especially sa harap. So ayun na, nakapagpagas na tayo from empty. Pakarga tayo na 500. Ayan, 1 bar from being full na siya. So ayon sa claims ng Dominar ay matipid naman daw to pero and ang kanyang tank capacity nga pala ay 13 liters kung di ako nagkakamali, no? In fairness ha, ang ganda ng shifting niya, magaan yung clutch and swabe yung pagpasok ng mga gears. And andito yung kasama natin yung bumili, si Ivan. Dahil kaya nga pala ako ang may gamit ngayon, dahil hindi pa siya masyadong sanay. And papakargaan natin dito ng hangin. Yan, napil lang natin siya. Medyo nagmukhang malapad na siya. So dito na tayo sa San Simon exit. Papasok na tayo ng NLEX. So ang first impression ko sa kanya, mabait siyang motor. And ngayon na pabombahan ko na, guys, sa experience ko, pag bago yung motor, halimbawa ganyan, merong naunang owner, lagi nyong i-check yung tire pressure. Kasi kadalasan, actually lahat ng naging deal ko, laging malambot yung front tire. Lagi nyo i-check dahil ang laki nung tignan nyo kanina, hindi ko siya maganto, oh. Pero nung nabombahan siya, ang laking ganda ng handling na naidadagdag. So one thing to keep in mind yan pagka ganito. And itong motor na to, very tame, very beginner friendly. And pasensya na nga pala sa mga Dominar owners, no? Dahil I will be brutally honest sa magiging review ko dito, test drive natin sa Dominar. So this is a 2021 Dominar UG version 2. Right now, nasa 6 gear ako. Nasa 4,000 RPM tayo. So, okay naman siya. Smooth lahat. Smooth yung shifting. Maganda yung pick up ng speed. Kumbaga, kung galing ka sa 150cc na scooter, malaking upgrade to. Pero, kung galing ka naman sa bigger bikes, dun sa mga 600, sa 1900cc, ganon, malaking baba ang power na mararamdaman mo. Parang wala siyang hatak. Pero of course, hindi naman speed ang hanap mo kung bibili ka ng gantong motor, no? The fact na nakakapunta ka sa NLEX, kung daily commute mo siya, ay ang laking ginhawa nito. Tsaka mukha naman siyang matipid sa gas dahil siya ay 400cc lang. And ang nga pala nito ay engine displacement niya ay 373cc. So para lang siyang Duke 390, pero sa ORCR niya ay 400cc siya, kaya legal siya dito sa expressway. Ayan, hindi ka naman masyadong tangay ng hangin dahil medyo malaki-laki na nga rin yung motor. Okay naman siyang dalhin, maganda. At pag tumatakbo na siya, magaan na siya dahil compared sa mga kagaya ng Duke 390, this is a much heavier bike. Hindi hamak, and okay naman yung power niya. Pero pagdating ng gantong speed, 100, wala na siyang hatak, gapang na siya. Pero kayang-kaya niya mag 120 easy.
very easy. Pero yung para sa akin na komportableng takbo niya is ganito lang, 95 to 100. Pagdating ng 110 and up, maingay na siya kung mo naka-cut, delete. And meron siyang vibrate, nagpa-vibrate siya kung mo single cylinder siya. That is to be expected, no? Pero okay naman, lalo na sa kagaya ni Ivan na baguhan, no? Galing siya sa 125cc, jumping na kagad siya dito sa 400cc. For sure, matagal na panahon niya tong gagamitin, and matagal-tagal niya to bago pagsawaan. And I'm really happy para kay Ivan na dahil matagal ko na rin siyang kaibigan at kasama, na nakikita ko yung mga kasama ko na umaasenso kahit paunti-unti. Nakakatuwa, nakaka-proud. Ivan, I'm really happy for you, at gusto kong malaman mo na proud ako. Yan. And ang napansin ko kanina nung nandun tayo sa service road, medyo mahina yung brakes niya. Ewan ko kung nasanay lang ako sa Brembo or what, no? Pero medyo hindi ako confident sa brakes niya. Ayan, dito, ayan, yan. Medyo tinatangay ako ng hangin ko. Kung nandun yung hangin, para akong unti-unting dinadala pa kanan. Pero I am really impressed with kung paano pumasok yung gears niya. Napaka-seamless, napaka-smooth. Okay na okay para sa akin. Ayan, ayan, oh. Ramdam mo pala talaga ang hangin sa gantong 400cc bike. Para akong medyo inuuga na ganon. Pero hindi naman siya nakakatakot. Ayun, dun natakot ako sa tunog ng truck. Ayan, at eto natatakot din ako dahil gumagalaw yung camera natin. Pero alam ko hindi yan makakalas. Okay naman siya, ha? Yun lang ang ano ko sa kanya, parang naninibago ako dahil medyo underpowered siya at hinahangin ako, ganon ako from side to side. Pero etong bike na to, para sa akin worth it na siya dahil guys, nakuha lang namin to sa mababang presyo. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, pero mababang presyo natin siya nakuha. Kumbaga worth it na worth it para sa 2021 model na version 2. Hindi ko lang alam kung UG version na to or what, pero version 2 daw to. Yan. Okay na siya para sa akin. Medyo matagtag lang, but that is to be expected. Hindi naman to comfy bike, no? Unlike ng mga adventure bikes, this is a naked bike. And as a daily commuter, panalo ka na rito. Ayan, hataw tayo konti. Ayan, naka full throttle ako kanina pa. Full throttle yan. $147. Not bad, di ba? Not bad. Not bad at all. Actually, pwede pa nating i-150 siguro yun or 155. But nag-aalangan ako sa camera natin. Medyo diba? Medyo gumaganon. Nakakatakot din, sayang. But other than that, sa expressway, kung pan daily commute lang, basta wag mong i-expect yung boom 180, kagaya ng mga napapanood natin sa mga sikat na vlogger na kaya nilang magmatulin agad. Wag mo na expect dito yon dahil itong Dominar na to para lang to sa mga entry level. Let's just be honest, no? Entry level lang siya para makapasok sa expressway. And dun sa mga galing sa mga scooters na gustong mag-upgrade sa big bike, this is a good stepping stone para sa big bike journey mo. Talagang okay siya dahil napaka-friendly niyang motor. And para sa akin, comfy naman siya, comfy enough para sa mga batang kagaya ko. At feeling ko hindi naman basta-basta sasakit ang katawan mo rito.
Dahil lalo na kung kagaya ko na may bata-bata pa, no, wala pang 30, okay naman siya. Tignan nyo yung downshift niya guys, oh. Rev match, okay naman. Ayan, oh, medyo nahihirapan lang siyang ihinto yung bike. So kailangan mo talagang mag-mix ng engine braking. So Ivan, kung pinapanood mo tong video na to, medyo mahina yung brakes mo, kailangan mong practicein yung engine braking. Otherwise, kung di mo pa-practicein yung engine brakes mo, baka mahirapan kang pahintuin tong motor na to. And good thing may makakasama na ako ngayon pagka mag-highway ako. Meron na akong kasama si Ivan. Ayan ang kagandahan, no? Pwede mo nang pambusina yung bomba mo dahil naka-cut delete na siya. Good deal na to para sa akin. And dito sa gantong service road, wala ka namang masyadong mairereklamo dahil mabait nga yung motor, no? And mukha naman siya madali pang singit-singit, oh. Oo, diba? Baka lang lumigo tong tricycle, eh. Let's just be safe. Downshift. Oh, diba? Okay naman siya. Okay yung motor. Pasadong-pasado siya sa akin. So wala na siguro akong masasabi dahil yun yung thoughts ko sa kanya. First impression, first ride sa isang Dominar. Okay siya para sa akin kung ikaw ay naghahanap ng budget friendly na expressway legal na motor. And for sure, mababa lang din ang maintenance nito compared sa mga other big bikes, no, yung higher CCs. But of course, mas mataas ang maintenance nito sa mga NMAX. Pero sa akin, okay na to kung magko-commute lang, parang gagawin mo siya ng daily service. Okay na to, tipid ka. Ayun lang naman, ang pangit lang dito, wag mong hahanapin yung performance na parang speed performance. Gusto mong maging Valentino Rossi, wag mong hanapin dito yun dahil mabibigo ka. Pero for a beginner big bike na expressway legal, okay na to. Kumbaga, as a first big bike, one of the best. So yun lang ang masasabi ko. Pagdating natin dun sa Smallville, itutur ko kayo sa kanya, ha, yung kumbaga yung walk around. And of course, papakita ko na rin na nakasakay yung may-ari. Hiniram lang natin to. So ganyan guys, ha, kita-kits tayo ron. Malapit na tayo dito sa ating bahay. And ang napansin ko sa kanya, kahit na ganito, kanina ko pa siya ginagamit, hindi ko naman siya pinatay, hindi siya mainit. Kasi nag-research din ako kagabi, dahil nga syempre first big bike to nung kasama ko. I want the best for him. Nag-research ako, sabi nila medyo mainit daw. That is to be expected naman dahil big bike. Pero ngayon na ginagamit ko na siya, and I've been using it for a while now, hindi naman siya mainit. Ewan ko, for me hindi siya mainit to. Wala akong nararamdaman kahit na gantong bumagal. Unlike nung Ducati, nung ginagamit ko siya, okay siya nung mahangin. Pero nung pagdating ng ganto kabagal na speed sa medyo traffic, biglang boom, singaw, sumingaw yung init. Pero ito, wala akong sumisingaw. Siguro dahil yung nag-review ay galing lang din sa mga scooter, no? Hindi talaga galing doon sa mga big bikes. Pero sa akin, kung i-consider mo to na big bike category, hindi siya mainit. And nandito na tayo. Yun, basically guys, ito yung nakuha naming unit. It's a Dominar 400. And meron siyang ABS, easy trip, auto sweep. Okay naman siya lahat. Bomba tayong konti. Van, congratulations for your new bike. And I'm really proud of you. This is a good bike. Okay na okay, wala akong masabi. Next time na siguro yung first ride ni Ivan dito. Picture na lang muna kami. At ayun na nga pala siya. And
Congratulations Ivan, isa pa ulit. And siguro hanggang dito na lang ang ating vlog. Once again, EJ Pao rides out. Don't forget to like, share, and subscribe pala guys ha. Comment na rin kayo. Once we hit 5,000 subscribers, magkakaroon tayo ng helmet giveaway. See you guys!